Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay nagkaroon po ng price surge itong si Bitcoin dahil sa lumalagong enthusiasm ng mga investors, traders, holders ng mga cryptocurrencies. Yan, dahil dulot po yan ng papalapit. Yan, yung papalapit na approval ng spot Bitcoin ETF. Kaya yan, marami po kasing mga market analyst ang nagsasabi na walang dudang sasabog po talaga ang hindi lamang po si Bitcoin ang sasabog dito kundi ang buong cryptocurrencies ay sasabog. Yan, isa po itong yung approval ng spot Bitcoin ETF na ito ay isa daw po itong catalyst. Yan, ito yung kauna-unahang catalyst sa pagpasok ng taong 2024 para sa mga cryptocurrencies. Kaya ayan, January 10 po. January 10, 2024. Yan po yung deadline ng approval ng spot Bitcoin ETF. At ayan, palapit na po tayo ng palapit sa deadline na yan. At habang mas lalong lumalapit po tayo sa petsa na yan, ay mas lalong tumitindi yung enthusiasm na ito. At ayan, kung pag mas lalong tumitindi naman yung enthusiasm na ito, ay syempre ganyan na rin ang mangyayari sa mga mga market prices ng mga cryptocurrencies. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Bitcoin surges past $43,000 as Grayscale leadership shake up fuels spot ETF approval optimism. Yan, nalampasan na po ni Bitcoin ang presyong $43,000. Yan, at dulot po yan ng yan yung sinabi po natin kanina na palapit na deadline ng approval ng spot Bitcoin ETF. At yan yung mga spot Bitcoin ETF po na ito ay pinangunahan po yan ni Grayscale. Siya po yung may pinakaunang application dito na i-approve ng US SEC. Bitcoin has hit a high of $43,210 in the last 24 hours, recording a 6.6% gain from the low of $40,530 witnessed 2 weeks ago. Also, CoinMarketCap data shows Bitcoin's 24-hour trading volume is up by 7.12% compared to the value recorded the previous day. Kaya yan, umangat po si Bitcoin sa ganitong presyo, $43,210 nitong nakalipas na 24 oras. Yan po ay nasa 6.6% na gain. Notably, a few days ago, Bitcoin had rallied to $44,367 after the 2-week dip. This gradual momentum recovery in the Bitcoin market aligns with the positive sentiment surrounding the potential US SEC endorsement of a spot Bitcoin exchange traded fund. Kaya yan, nitong nakalipas daw na ilang linggo o mga ilang araw po pala, a few days ago, ay nagkaroon po ng rally itong si Bitcoin at umakyat po siya sa presyong $44,367. At ayan po ulit, ay dulot po ulit yan yung positive sentiment na may kaugnayan dito yan sa approval ng yan sa nalalapit na approval ng US SEC dito sa spot Bitcoin ETF or Exchange Traded Fund, intensifying optimism for spot Bitcoin ETF. Reportedly, investors' anticipation for a Bitcoin spot ETF intensified following pivotal leadership shakeups at Grayscale Investments, home to the largest Bitcoin trust, which is seeking approval to convert it into an ETF. On Tuesday, Grayscale announced the resignation of Barry Silbert from his position as a chairman. Silbert, who also served as the founder and CEO of the parent company Digital Currency Group, will be succeeded by Chief Financial Officer Mark Scheifele. Kaya yan.
Ayon po kay Grayscale ay magre-resign na raw po itong si Barry Silbert. Yan, sa pagiging chairman yan ng DCG. Yan, siya po ang founder at saka CEO ng parent company na Digital Currency Group. Yan, papalitan po siya ng Chief Financial Officer na si Mark Scheifk. And also Mark Murphy, the president of DCG, has resigned from the firm's board. This development precedes the looming January 10 deadline for the US SEC to consent to the first Bitcoin spot ETF. Kaya ayan, ganun din yung presidente ng DCG ay nag-resign na rin po. Siya po si Mark Murphy. According to Hayden Hughes, co-founder of Alpha Impact, the departure of Silbert from the chairman role is being perceived as a positive indicator of Bitcoin demand. Kaya yan, ang co-founder po ng Alpha Impact na si Hayden Hughes ay sinabi po niya na maganda po yung pag-resign dito ni Silbert kasi ikabubuti raw po ito ng Bitcoin. Yan, magdudulot daw po ito ng demand kay Bitcoin. Kaya ayon sa kanya ay isa raw po itong positive indicator. Ayan. He added that the SEC may consider allowing other Grayscale products to be listed as ETF. This expectation is fueling institutional interest in Grayscale Bitcoin Cash Trust. Ayan. In October, New York Attorney General Letitia James filed a lawsuit against DCG headed by Barry Silbert. The lawsuit alleged that the DCG engaged in fraud affecting at least 29,000 individuals from New York with losses exceeding $1 billion. Kaya yan, itong nakalipas na buwan na October, yan, isa pong New York attorney or abogado ang nag-file ng kaso against or laban dito kay Barry Silbert. Ayan, siya po si Letitia James. Yan, nag-file po siya ng kinasuhan po niya itong si Barry Silbert dahil sa yung kaniyang engagement sa fraud or panloloko. Yan, gamit ang DCG. Kaya yan, ayon po kay Letitia James ay meron daw pong mga at least 29,000 na mga individual na biktima nito. Kaya yan, ang mga individual na ito ay nawalan po sila ng higit $1 billion na pera. Kaya yan, Attorney James accused Silbert of attempting to conceal substantial losses, a charge that both DCG and Silbert have vehemently denied. Kaya yan po ang accusation ni James kay Silbert na tinatago raw po ni Silbert. Yan, at ang DCG yung kanilang mga substantial losses na ito. Ayan, meanwhile, following this reorganization, Bloomberg data shows the Grayscale Bitcoin Cash Trust experienced an 18% surge in intraday in trading volume. It particularly mentioned that the figure surpassed the 6-month daily average by more than 7 times. Ayan po ulit ang tungkol dito sa nalalapit na approval ng spot Bitcoin ETF. Ayan, mga ilang araw na lamang po yan. Next year na ay yan, ilang araw na lamang yung nabibilang na lamang po yung araw at yan, pagsapit ng January 10 ay wala na po talaga, yan na po talaga yung huling araw para i-approve ng US SEC ang mga nakapila na application ng spot Bitcoin ETF. Ayan, pero meron pong kumakalat na balita na baka i-approve daw ng US SEC ang mga applications na ito bago pa sumapit ang deadline na January 10. Kaya baka mas mapaaga yung kanilang approval at mukhang mas magiging maaga na rin yung pagsabog nitong si Bitcoin at syempre apektado na rin ang lahat ng mga cryptocurrencies. Kasi nagbe-benefit po lahat kung ano po yung nangyayari. Kung ano po yung magandang nangyayari kay Bitcoin ay nagkakaroon po ng benefits lahat ng mga cryptocurrencies, mga altcoins. Kaya ayan, kaya dahil po dyan ay lumalago po yung enthusiasm. Yan po yung interest. Yan, dumarami po yung mga investors, holders, yan bumibili
bumibili ng Bitcoin at nag-a-accumulate po sila. Kaya yan, nagdudulot na rin po yan yan po yung unang nagdudulot ng price rally or price surge. Kaya yan, mukhang sa ngayon ay nararamdaman na natin na mukhang parang nag-uumpisa na po yung pagsabog nitong si Bitcoin. At syempre, ayan, maging yung ibang mga cryptocurrencies na rin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.